sa topic natin this morning. We are studying itong 7 signs of the rapture by way of review. Sign number 1 was about God's prophetic clock, which is the integrity of the nation of Israel. Sign number 2 was the rebirth of the nation of Israel. Sign number 3 was the explosion of knowledge, according to Daniel 12 verse 4. Sign number 4 was world evangelism, according to Matthew 24:14. Sign number 5 was the sign of the scoffers, according to Peter and the Apostle Paul. And sign number 6, itong mga signs na binabanggit ko, they are not exhaustive study, they are just overview. Ano po? So we will go back and learn some exciting things about them. Anong sign na? Sign number? Sign number 6 was the sign of the 4 winds. Na we dwell more time on this sign compared to the rest of the signs. Ano po? So that was sign number 6. Now, this Sunday, we are going to go to sign number 7, which is the sign of Noah, as recorded dyan sa Matthew 24 verse number 37. Ang sabi ay but as bakit mali yung subtitle natin dyan? Mali spelling. Sorry, yan ay Oo. But as the days, dapat yan sa Matthew 24 verse number ano yan? 37. Nagkamali ng ano diyan, ng typographical error. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po? For in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark. And they knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Sabi sa verse 39. Ano po? Continue to verse 40. Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. So particularly that is they. 2 women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. So assuming ito po ay in the afternoon. Verse 42. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po, okay? And hanggang dami po dito, pero we will dwell particular dito po sa sign of Noah hanggang verse 44. Dapat therefore be ye also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Opo, 3 times the term as you think not, sabi po dito sa verse 44, the Son of Man cometh. Verse 42, watch therefore for ye know not what hour your Lord that come. At sa verse number 36, sabi ba yan? Hindi, verse 36. But of that day and hour knoweth no man. Sabi dyan, ano po? No, not the angels of heaven, but my Father only. So, 3 times binanggit po yung kahalagahan ng kaalaman dito sa Matthew 24 when it comes to the coming of the Lord Jesus Christ, the coming of the Son of Man. Ano po? Okay, so correct.
I-check muna natin yung compass natin. We are studying the signs of the second coming or the rapture, mga kapatid. Ano po? And the rapture, as we have studied earlier, ano po, the rapture precedes the second coming. Because the second coming of the Lord has two phases. Ano po? Una, the first phase was the rapture, which is in the Greek, harpazo. The second phase is the revelation, or the Greek word there was the parousia of the Lord. Ano po? So, harpazo precedes the parousia. Ayan ang timeline in the writings of the Apostle Paul. But now, we will consider ito pong the seventh sign of his coming or the rapture, which is the sign of Noah. Mga kapatid, ano po? Sabi po diyan, ano po? But as the days of Noah were, so also the coming of the Son of Man be. Again, another reminder natin, when you study the Word of God, when you join us studying the particular subject in the Bible, it is a must na meron po kayong katabing o dala-dala nyo o nakabukas. You must have an open Bible. Ano po? Dahil marami pong verses ang babasahin natin. That is the nature of the study of every particular subject in the Bible. Ano po? Dapat we ought to have an open Bible. You do not rely on the speaker alone in this study. You must see it for yourselves. Ano po? And that way, the Holy Spirit will guide you into all the truth. Sabi ng Bible, ano po? We do not rely mainly on the speaker. We must have the Word of God in our front to study every subject of the Scripture para pangunahan kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu through the Word. Ano po? Dahil that is a critical and important and a vital part in knowing the truth of the Scripture. Ano po? More so, this is what we call the eclectic study of the Scripture. Ano po? When I say the eclectic study of the Scripture, that is a different subject na napag-aralan na natin. But when we say an eclectic study of the Scripture, we prefer the eclectic text more than the textus receptus. Because according to history, the textus receptus has only a dozen manuscript to formulate a doctrine. But the eclectic text has more than 5,400 manuscripts. Ano po? So, to have a better view of a particular subject, we prefer to use the eclectic text. Ano po? But we do not disregard the importance of the textus receptus dahil we are trained in Bible school. We are trained in the using the textus receptus. But I'm not saying that the textus receptus is better than any other forms of study of the Scripture. Ano po? We believe that the Word of God was preserved through the ages, and if you study every versions of the Bible, of the Scripture has their own particular weaknesses or loopholes, if you would please, or lapses. So, to iron out those lapses, we must have in our hand all the available manuscripts during our time to arrive to the correct interpretation or to the correct message of the Word of God. Okay? So, that way, we will know for sure that we are studying the Word of God using these particular principles. Ano po? Okay, so, what is the seventh sign? What is the seventh sign? The seventh sign is the sign of Noah. The sign of Noah, we call this the sign of Noah, but there are other signs supporting the sign of Noah. Like for example, in the book of Luke, pinagsama ng Panginoon doon yung the sign of Noah, the sign of Sodom and Gomorrah,
and the sign of the lightning in the east. Sabi doon sa the book of Luke, ano po, hindi na natin pupuntahan dahil maghahaba pa tayo. We will go through these things some other time. But now, we will focus on the sign of Noah. Sabi po diyan, but as the days of Noah were, so also the coming of the Son of Man be. Ano po? Okay, yan ang headline natin, ano po. But as the days, ayan, dali nga ayusin natin para maganda yung spelling. Tama na ba? But as the, walang space. Yan, okay na. Okay. Okay na. But as the days, tama na ba? Okay, yan. As the days of the the days of Noah were, so also the coming of the Son of Man be. Opo, mga kapatid. So, paano muna natin? Bubuksan muna natin ang ating Bible para makita natin kung ano yung mga verses dito, so that you will see first dito po sa mga verses na, kasi marami tayong verses na pupuntahan, mga kapatid, ano po. Okay, asan yung Bible natin dito? Ano ito? Hindi yan, YouTube yan. Saan yung Bible natin? Ha? Hindi yan, yung kanina. Spa. Hindi yan. LSB. Okay. Yan. So, the sign of Noah. Diba yung the sign of Noah dito na binabanggit? Ano, papag-aralan natin the seventh sign, which is the sign of Noah. Sabi diyan sa Matthew 24. Matthew 24 na ba yan? Okay, ayan, tama. Okay, so yan ang ating Bible. Saan ba scroll down? Verse number 36. Maliit yata. Lalakihan natin. Verse number 36. Saan na ba 36 na yan? Hindi pa. Okay. Ayan. Yun. Naka-bold 36. Yan. But as the days... Hindi ba ito? Hindi, ito sa baba. Yan, 37. Yan. For just as the days of Noah were, so the coming of the Son of Man will be. Sabi po diyan, mga kapatid. Okay? So, set natin tong Bible natin at pupuntahan natin itong, kasi na yung Bible natin, ay pupuntahan natin itong mga pag-aaral na ito, mga kapatid. Okay? So, yan. Punta tayo sa ating mga Bible natin. Ano po? Matthew 24, the sign of Noah. Ano po? Okay. So, when we talk about the sign of Noah, dahil it will compel us to go and look and study to the book of Genesis chapter 6, kasi nandoon ng binabanggit ng Panginoon na the sign of Noah. Pupuntahan natin yung Genesis chapter 6 para makita natin itong binabanggit dito na sign of Noah. Ano po? Okay, so punta tayo sa Genesis chapter 6. Tan natin. Ang sabi dito. Sa Genesis chapter 6. Genesis. Ha? Genesis. Genesis chapter 6. Yan. Makita natin na ito ay asan ba yung isang version ng Bible? King James. Oo. Ayun, doon katabi nung... Nasaan ito? Yan. Lipat natin sa King James. Chapter 6. Genesis chapter 6, verse number 1. Ayan, sabi. Okay. Genesis chapter 6, verse number 1. Okay. Bakan natin. Para makita natin ng maayos. Ayan, ano po. Okay. Ready and go. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. Kama. Okay. Mahalaga yan, yung kama.
Dahil the original scripture, the original manuscript, the Bible has no chapters and verses. Ano po? So, ano yan, nagkaroon lang ng chapters and verses in the 14th century. Ano po? Okay? By the guy named Stephanus. Okay? Pasimula ng chapters and verses also of the Bible. So verse 1 ended with comma. That means the complete statement kasama po yung verse number 2. Okay? So when we do not isolate verse 1 from verse 2 dahil originally magkasama yung verse 1 and verse 2. And confirmed yan dahil comma ang hangganan ng verse 1. Sabi yan. Okay? Came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they choose. Okay? Ayan. Verse 2. Kasama yan ng verse number 1. Ano po? Binanggit po diyan yung the sons of God. Okay? The sons of God. Ano itong ibig sabihin ng the sons of God? Particular yan na kinakailangan malaman natin. Ano? This is one good thing about the eclectic text dahil we will know for sure what is written, originally written in the scripture. We do not conjecturize. Meron ba salita conjecturize? Ano? Okay. About a particular subject, mainly by reading this, but we go back to the original word of the Bible to know for sure what is written in the Word of God. So, in Hebrew, the term sons of God is Beneha Elohim. Okay, Beneha Elohim, sons of God in English. Okay, the term sons of God in English or in Hebrew Beneha Elohim is a term used as a direct creation of God. Okay? So pag nung ginawa ng Panginoon ang mga anghel at mga tao, with all their particular personalities and faculties, ang term diyan ng Bible is Beneha Elohim, the sons of God. Ano po? Okay? So, that statement, yung sinabi natin na the sons of God, ang ano ibig sabihin yan, mainly, it means a direct creation of God according to, may mga supporting verses, siyempre, di ba? Dahil hindi pwedeng sabihin mo lang yung isang bagay na wala namang, hindi mo naman yan mababasa sa Bible. So, ano sinasabi? Ang mga supporting verses natin, ang supporting verses natin ay ito pong Luke chapter 3 verse 38. Anong sabi sa Luke chapter 3 verse 38? Luke chapter 3 verse 38. Ano po sinasabi diyan sa Luke chapter 3 verse number 38? Hindi na natin pupuntahan dahil marami ito. Ako na lang magbabasa ng Luke chapter 3 verse number Luke 3:38. Kaya sabi ko nga kanina, dapat may kasama kayong bukas na Bible pag kikinig kayo or join kayo sa online service natin. And then let me read Luke 3:38. Ang sabi, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Okay? Because Adam was directly created by God, binanggit diyan that Adam was the son of God. Ano po? Ganon din naman. So, makita natin na yung term sons of God dito is a term used by the scripture referring to the direct creation of God to a particular person. Okay? Adam was the son of God by creation. We are not. Hindi tayo anak ng Diyos by creation. Kasi hindi tayo ginawa ng Panginoon directly. We are created by God indirectly. So hindi tayo wala tayong karapatan na tawagin na sons of God.
Because we are not directly created by God. Ano? Pero, pagdating sa New Testament, sabi sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become, ano daw? The sons of God. Okay? So, that is a legal term. John 1:12 was a legal term in the New Testament na ginamit yung sons of God sa mga taong tumanggap daw sa Panginoon or sa mga taong nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Ano po? They were called the sons of God. So balikan natin ito, Genesis chapter 6 verse 2. The sons of God is a term used as a direct creation of God. So Adam was directly created by God. So binanggit yan sa Luke 3:38 that Adam was the son of God. And also, ano pa yung mga iba na tinatawag na son of God in the scripture. Secondly, okay, puntahan natin itong Job. Ano po? Una tayong malis dito, hindi ko na alisin sa screen itong Genesis chapter 6, but I will go to Job chapter 1. Ano po? At pakinggan niyo po ang sinasabi sa verse number 6. Job chapter 1 verse 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. Sabi dito, ano? Okay? So sino-sino itong binabanggit na sons of God na dumating sa harapan ng Panginoon? Bakit pumunta sila sa harapan ng Panginoon itong mga sons of God na ito? Kasama din si Satanas, sabi dito. Okay? Hindi binanggit bakit anong dahilan, pero yung sons of God dito, hindi naman mga tao ito na pumunta daw sa harapan ng Panginoon at kasama si Satanas. Na pumunta rin sa harapan ng Panginoon. Sino ang mga ito? Yung mga sons of God na ito, hindi pwedeng tao na mga ito. Kasi pag tao, pupunta ka sa Panginoon, mamamatay ka kaagad. Okay? In your mortal state. So, sino itong mga sons of God dito? Sa Job chapter 1 verse 6. Sino ang mga sons of God na ito? Mga angels. Okay? Mga angels yan. Po. Angels of God. Because they were directly created. Angels are, and Satan, kasama si Satanas, they were directly created by God. So, in a way, Satan, the enemy of God, forfeited his right to be the sons of God nung nagkasala siya. Okay? Ang mga tao, pagka tumanggap sa Panginoon, they will receive the power, sabi nga sa John chapter 1 verse 12, to become the sons of God. Kay Satanas, ganun din nangyari, kabaliktaran nga lang. Nawala yung pagka-sons of God niya dahil nagkasala siya. Ano po? Tayo, naging mga tao, nagkaroon ng kapangyarihan bilang mga anak ng Diyos dahil ano nangyari? Sa pananampalataya sa Panginoon. Sabi doon, ano po? Okay? So, the sons of God here are in Genesis chapter 6 verse number 2 ay binabanggit diyan mga angels. Chapter 2 verse 1. Job chapter 2 verse 1. Let me read for you. Ang sabi, again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself before the Lord. So yan, dalawang beses binanggit na ang mga sons of God dito po sa eclectic text are the angels of God because they are directly created by God. And lastly, Job chapter anong chapter ba ito? Sulat ko 38. Job 38 verse number verse number 7. Pakinggan niyo Job 38 verse 7. Ano po? Ano sabi? When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Sino-sino daw itong mga morning stars singing together and all the sons of God shouted for joy. Sino-sino mga ito? They are the angels of God. Ano po? Okay? So, itong term dito po sa Genesis 6 verse 2 that the sons of God na binabanggit are referring to angelic
being. The Hebrew word there is Beneha Elohim. Beneha. Elohim is God, the plural form of God, Elohim. Kasi in Hebrew grammar, ano po, yung Elohim, pag pinag-aralan natin ng Hebrew grammar, sa English kasi ang plural sa English dalawa, di ba? Dalawa, two or more. Okay? But in Hebrew language, yung plural form ng isang bagay is three. Okay? Three. So itong Hebrew word na Elohim is a plural form of God. So pag sinabing plural form of God, that means three. So this is the Old Testament way of saying the Holy Trinity. Ano? Okay? Elohim, Bene, the sons of Ha, Elohim, God. Yan. So Bene Ha, Elohim, the sons of God. Ano? So yan ang lumalabas sa pag-aaral natin sa eclectic study of the scripture. Ano? It doesn't mean other way dahil wala pong supporting verses na kasi may ibang nagtuturo na itong sons of God daw na ito, mga line of Seth daw ito, okay? Pag-aralan natin yan some other time dahil hindi po pwede na line of Seth. Okay? May mga arguments tayo na para yan pa, that is a separate study, but we will continue. The sons of God are angels, sabi dito, ano po? Okay? And tingnan nyo ha. So, the sons of God, the angels saw the daughters of men. Okay? Ano naman itong daughters of men? In Hebrew, the daughters of men is Benoth Adam. Okay? Benoth Adam. Okay? Or the sons of Adam. Ayan. Or daughters of Adam. Bene is sons. Benoth is daughters. Okay? So, the daughters of men or the daughters of Adam. Sabi diyan. The angels of God saw the daughters of Adam. Sabi diyan, ano? In Hebrew, Benoth Adam. Ayan, okay? Sa verse number 2. So, tuloy tayo sa verse number, punta natin yung verse number 4. Saan ang verse number 4? Let's go to verse number 4 and ano nangyari noong the sons of God, nung yung mga angels they have an intermarriage with the daughters of Adam. Anong nangyari po dito? Sa verse number 4, there were giants in the earth in those days and also after that. Ano ibig sabihin ng also after that? Nung bumaba ang mga fallen angels, nakipag-asawa sa mga daughters of Adam, nagkaroon ng mga higante, sabi diyan. And then nagkaroon ng flood. At pagkatapos ng flood, nagkaroon din ng mga posterities ang mga giants, and also after that. Yan ibig sabihin and also after that. So, tingnan natin itong verse number 4, itong giants. Sino ba itong mga giants, mga higante? Okay? Sino ba itong mga higante na ito? There were giants in the earth in those days and also after that, when the sons of God, tingnan nyo ha, came in unto the daughters of men, and they bare children to them. The same became mighty men, which were men of old, men of valor. So, ang product ng the angels marrying the daughters of Adam, they produce giants. Sabi dyan, ano? Okay? Ano itong, in English that is giants. Pero in the eclectic text, the term giants here in verse number 4, the Hebrew word is Nephilim. Nephilim. Nephilim means the fallen ones. So, pag sinabing the fallen ones, ito yung mga angels na nagrebelde sa Panginoon, bumaba dito sa lupa at nakipag-asawa sa mga anak ni Adan, sabi diyan, ano ho. Okay, at nagkaroon sila ng mga supling na mga higante, mga men of renown, men of valor, ano po, sabi, mighty men, sabi po diyan, ano po. Giants, ano po. Bakit giants ang nakasulat sa King James version, ano po? Dahil kung titingnan natin yung Hebrew word niyan is Nephilim, which is the fallen ones. Yung mga pag sinabi mong giants, ano po? Okay, originally yan ay mga kalaban ng Panginoon, ano? Okay? Yan ay mga rebelding mga anghel.
Okay, walang mabait na mga higante. Okay? Okay, mga malalaman niyo yan sa malalaman niyo yan sa Greek mythology, lahat ng mga higante doon, ano po. Okay, malalaman natin mamaya diyan, ano po. In Hebrew, this is Nephilim. Ano po? In English, ginawa nilang giant, pero pagka i-Englishin mo dapat yung Nephilim, ang nakasulat dapat diyan sa King James must be fallen ones. Pero ginawa ng King James giants na hindi naman giants. Dahil in the Greek, kasi ang Bible nagkaroon ng Greek Old Testament, yung tinatawag nating Septuagint, ano po, or the Greek form of the Hebrew Bible, na ginawa ito ni Ptolemy Philadelphos, ano bang era nito, nalimutan ko na. Siya po ay nung nasakop nila ang Promised Land noon, nagkaroon siya ng kautusan sa lahat ng tribo ng Israel. Sabi niya, kumuha kayo ng mga lahat ng tribo, kumuha kayo ng mga 70 na mga scholars at itatranslate nyo, sabi niya, ang Hebrew Bible into Greek, sabi niya. Okay? So, nangyari ito, ginawa nila, at pag-translate nila dito, pagdating dito po sa giants po na ito, hindi nila nilagay na Nephilim, ginawa nilang giants kasi Greek nga ang gusto ni Ptolemy ng Egypt noon, ano po. Okay? So, in the Greek Septuagint, yung salitang giants is gigantes. Gigantes in the Greek, yung giants in English, Gigantes came from the root, ang root word ng gigantes, gigas. Pag sinabing gigantes, katunog na giants eh. Pag sinabing gigantes in Greek, in English, that must be earthborn. Okay? Earthborn. In Hebrew, they are fallen ones. They are Nephilim. They are the fallen ones. They are the rebels of heaven. Okay? In Greek, ito po ay mga earthborn. Ang Greek word niyan is gigantes. Yung salitang giants dito. Earthborn. So, ibig sabihin, ito po yung product ng daughters of men and the sons of God. Sabi po diyan, mga kapatid, Okay? So, mababasa natin sa throughout the Old Testament, pagkatapos and also after that, sabi diyan, pagkatapos ng Noah's flood, nagkaroon din ng mga iba't ibang giants pa, hindi namatay lahat, ang kaparusahan ng Panginoon sa mga tao, sabi diyan sa verse number 5, when God saw the wickedness of men was great upon the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually, sabi diyan, it grieved the Lord and he gave them judgment. The Noah's flood nga, Okay, pinarusahan lahat ng mga tao, they were corrupted. But after the flood, meron pang mga higante na nabubuhay, Okay? Halimbawa itong marami ito pero hindi na puntahan natin dahil mahalaga ito, magpapatunay na yung salitang giants po dito does not necessarily mean giants or malaking stature, but they were earthborn because of the crossbreeding po dito. Mga hybrids po ang mga tao ito, mga hybrids na sons of the angels coming in, sa mga daughters of Adam, So let me read for you Genesis chapter 14. Genesis 14, ano sabi sa Genesis 14? Ganito po ang pagkasabi sa Genesis 14. Genesis chapter 14 and also hanggang chapter 15 po ito. Ang daming mga binabanggit po dito na mga giants, So, binabanggit diyan ang mga giants na lahi ni Rephaim and Emim. Dito ang dami, hindi maubos ang panahon natin sa pagbabasa po nito, Okay? So,
Genesis 14:15, mababasa dyan. Si mga giants na si Rephaim, si Emim, si Horim, si Samsumim. Ayan, binabanggit dyan. Ano ho? Okay? Ah, hanggang chapter 15. Ayan, reserve nilang yan sa inyong mga studies. Ano ho? Marami po ito. Ano ho? Okay? And also, tignan nyo ha, sa Numbers 13, sa Numbers chapter 13, ito yung verse number 33. Basahin ko. And there we saw, sabi dito, ano, nung bumalik yung mga 12 spies, nag-report kay Moses. Okay? Sabi dito, and there we saw the giants, the Nephilim, and the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers. So we were in their sight. Sabi dyan, ano? Okay, Numbers 13:33. And also, Deuteronomy 3:11. Tingnan niyo po, ano po ang sabi sa Deuteronomy 3, verse number 11. For only Og, king of Bashan, remain of the remnant of Nephilim. Behold, his bedstead was a bedstead of iron, and it is not a Rabat, and the children of Ammon. 9 cubits was the length thereof, and 4 cubits was the breadth of it, after the cubit of a man. O ganun katangkad yun. Ano? And also, itong Og, yung hari nila, si King Og, mga higante ito. Binanggit din to sa Joshua 12 verse number 4. Ano sabi sa Joshua 12 verse number 4? And of the coast of Og, king of Bashan, which was the remnant of the Nephilim that dwelt at Astaroth and Edrei. Ayan, ano. At itong si Goliath, ano, alam natin si Goliath, may mga kapatid yan. Hindi lang nag-iisa si Goliath, ano, sa 2 Samuel 21. Tingnan nyo ha. Ito yung dahilan bakit nung kinalaban ni David si Goliath, bakit ang bato na kinuha niya sa ilog, ilan kinuha niyang bato? 5. Bakit 5? Isa lang ang kalaban niya. Si Goliath lang. Ito ang dahilan sa 2 Samuel 21 verse 16. Basahin ko, ano po? And Ishbi-Benob, which was the sons of the Nephilim, the weight of whose spear weighed 300 shekels of brass. Yan, number 1, giant number 1, ano ho? With a new sword, thought to have slain David. Okay? Si Ishbi-Benob, unang higante, ano ho? Verse 18. And it came to pass after this that there was again a battle in the Philistines of Gob. Then Sibbechai the Hushathite slew Saph, which was of the sons of Nephilim. Oh, higante na naman yan, ano? Okay, pangalawang higante, sino ito? Saph. Pangatlong higante sa verse number 19. And there was again a battle in Gob with the Philistine, where Elhanan, the son of Jehoram, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath, the Gittite. Okay? Di binanggit. Sinong pangalan nito? Si Elhanan. Okay, pangatlong higante. And verse number 20. 20 na ba? 19 ba binasa ko? O, tama. Verse 20. And there was yet a battle in Gath, where was a man of great stature, that had on every hand 6 fingers, and on every foot 6 toes. Okay? 4 and 20 in the number. 24 lahat daw ang lahat ng kanyang daliri, sa kamay at sa kapaa. And he also was born of the Nephilim. Sabi diyan sa verse 20. And pinakahuli, ito na nga, panglima. 22. These 4 were born of the Nephilim in Gath, and fell by the hand of David and by the hand of his servants. Ano po? Okay, so ito makikita natin na itong mga Nephilim nito, term Nephilim in Hebrew, giants or gigantes in Greek, ano po? They are the fallen ones. They are earthborn.
Okay? Sila po ay nakarating dito sa lupa dahil sa intermarriage ng the sons of God or mga fallen angels with the daughters of Adam. Sabi po diyan mga kapatid, ano ho. Okay? Ngayon, tingnan natin sa verse, tingnan niyo ha, tingnan natin sa verse number 9. Verse number 9 tayo. Tingnan natin ang verse number 9. Particularly. Okay, verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Verse 9, these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Tingnan niyo ha, mahalaga ito. Knowing sa napag-aral natin sa taas na yung mga fallen angels, nakipag-asawa sa daughters of Adam, pero itong si Noah at ang kanyang mga generation, hindi sila nakipag-asawa doon sa mga Beneha Elohim. Kaya binanggit diyan, Noah was just and perfect in his generation. Ano ho? Pag sinabing perfect, okay? The Hebrew word for perfect is tamim. Tamim. Tamim means without blemish. Kaya binanggit diyan, perfect in his generation. Ibig sabihin, yung kamag-anak, lahat ng mga tao galing kay Noah, they did not intermarry with the sons of God or with the fallen angels. Kaya pinili ng Panginoon si Noah na mabuhay kasama ang kanyang mga kamag-anak dahil hindi sila nag-intermarriage with the fallen angels. Kaya sabi diyan, Noah was found grace in the eyes of the Lord and he was a perfect man in his generations. Ano? Yung henerasyon daw ni Noah ay hindi po nagkaroon ng intermarrying sa mga fallen angels, mga kapatid. Ano? Ngayon, tingnan natin. Kung totoo itong napag-aralan natin na itong mga sons of God ay mga fallen angels, okay? Kung totoo yan, at totoo dahil nabasa natin sa salita ng Panginoon, mga kapatid, di ba? Nabasa natin. Hindi totoo ito. Ano po? Kung totoo ito, dapat ito ay sinasang-ayunan sa New Testament. Okay? Dapat sinasang-ayunan ito sa New Testament. Kasi pag hindi sinasang-ayunan sa New Testament, mali yung sinasabi na napag-aralan natin in the eclectic text that the Beneha Elohim were the sons of God and the daughters of Adam were Beneth Adam and the Nephilim were fallen ones or they are just earthborn or gigantes. Mali lahat ito kung hindi sinasang-ayunan sa New Testament. Ano po? Pero tingnan natin in the New Testament, this is confirmed. Kapatid, this is confirmed in the New Testament. Kaya tingnan natin, ito ba ay confirmed throughout the Bible? Yes, it is confirmed. Puntahan natin, Puntahan natin yung mga verses sa saan ba 'yon saan yung Bible natin? Jude chapter Jude verse 6. Tingnan natin sa Jude verse 6. Jude, nasaan na ba yung Jude? Paano ba ibaba ito? Jude na ba ito? Jude. Punta natin Jude chapter 6. Okay, dali ata nagalolo ko yung ating Bible. Jude chapter 6. Tingnan natin sa Jude chapter 6. Jude verse 6. Jude, yan, verse 6. Okay. Ano sabi sa Jude verse 6? Natin sa Jude verse number 6. Okay, yan na. Okay, good. Sa natin ang Jude verse number 6. Ang sabi sa Jude number 6. Verse 6. And the angels, tignan nyo ha. And the angels which kept not their first estate, left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of that great day. Sabi dyan, okay? Verse 6 ba yan? Taas natin. Verse 7. Even as Sodom and Gomorrah
the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Ano? Okay? So lahat ng mga angels daw na ito, sa Genesis chapter 6, kinonfirm sa New Testament. Ibig sabihin, totoo na nangyari ito, na yung mga angels doon, or yung mga sons of God, yung mga Beneha Elohim, ay mga angels talaga, dahil binabanggit ni Jude yung nangyari doon. Ikwinento niya dito, the angels that kept not their first state. Sabi, di ba? They kept not their first state. Pag sinabing they kept not their first state, they fell from heaven. Ano? The fallen ones, kaya nga Nephilim Nephal, the fallen ones, mga kampon ni Satanas, itong mga demonyo ito, ano, mga sasamang espiritu ito. They kept not their first state, but they left their own habitation. Tingnan nyo ito, ha. Hindi lang sila umalis sa langit, pero in the Greek, yung salitang they left their own habitation, yung salitang habitation dyan, ano. Yung salitang habitation, ito yung kasalanan ng mga ito yung isa sa mga maraming kasalanan ng mga sons of God or mga angels sa Genesis chapter 6. Ano ito? Kasi in the Greek word for habitation is oikiterion. Okay, pag sinabing oikiterion, tinanggal nila yung kanilang damit o yung katawan makalangit. Iniwan nila. Kaya sabi diyan, they kept not their first state. May kakayahan ng mga anghel na tanggalin yung kanilang makalangit na katawan at bumaba sila sa lupa at naghanap sila ng mga katawan ng tao at pinoses nila. Yan ang ibig sabihin niyan, ano? Okay? They kept not their first state and left their own habitation. Pag sinabing habitation, the Greek word there is oikiterion. Tinanggal nila yung damit nilang makalangit. The term oikiterion only occurs 2 times in the Bible. Isa dito sa Jude chapter 6 at isa sa second 2 Corinthians chapter 5. Puntahan natin mamaya, ano? The 2 Corinthians chapter 5. So ito yung mga angels, ano? So ibig sabihin, yung mga angels or sons of God in Genesis 6 at yung mga giants or mga Nephilim doon na naging posterities nila, totoo na nangyari. Dahil i-confirm yan ng Jude chapter 6. At tingnan nyo, sabi dito, saan sila naka-reserve ngayon? Yung mga namatay sa Noah's flood, sabi diyan, yung namatay sa Noah's day, God hath reserved them in everlasting chains under darkness. Okay? Okay. Under darkness. Saan ito? Saan sila nakakulong ngayon? Ano? May mga nakakulong sa kanila, iba nakakawala. Yung mga nakakulong, saan nakakulong dito? O, puntahan natin yung second place in the scripture kung saan nagsasang-ayon sa sinasabi natin na mischief sa Genesis chapter 6. Natotoo nga na yung mga sons of God doon ay angels. Sabi doon sa 2 Peter chapter 2. Chapter 2. Verse number 4. Tingnan natin sa verse number 4. Ano sabi? 2 Peter chapter 2. Verse number 4. So another confirmation na totoo nga na yung mga sons of God doon are angels. 2 Peter chapter 2 verse 4. Basahin natin, sabi, for God spared not the angels that sinned. Okay? O yan na, ha. Maliwanag na. Yung mga sons of God doon are angels na nagkasala. Anong kasalanan nila? They rebel against God and they left their own habitation. Okay? Remember oikiterion. Okay? They left their original state. Tinanggal nila yung katawan nilang makalangit, bumaba sila sa lupa, and they possess human beings. Sabi diyan, no? God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell. The Greek word for hell here is not hell, is not Hades, ha? Hindi Hades ito. This is Tartarus in Greek. Okay? Tartarus is a pit of darkness, or synonymous to the bottomless pit. Tartarus yan, ano? So there are 3 terms for hell in the Bible. Okay? Pag sinabing hell, that is Hades, the place of torment. Pag sinabi namang
Tartarus, ito sa 2 Peter, ano po, is a pit of darkness. Lugar kung saan merong kadiliman. Okay? O ang Panginoon lang makakagawa niyan. Ano? Saan ba yung lugar na ito? Merong hint yan si Homer sa kanyang sinulat na sa Iliad. Okay? Nan sabi niya, as the heaven is far above the earth, so is Tartarus far below Hades, sabi niya. Okay? Si Homer. Okay? So, they were left in prison in Tartarus, sabi diyan. And delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. Kaya itong sign ni Noah, mga kapatid, ay magsasabi sa atin na the coming of the Lord brings judgment to the unbelievers. Ano po? Sa mga hindi sumusunod sa Panginoon ay maghanda sila dahil pag dumating ang Panginoon, judgment ang kanilang eternal punishment ang kanilang kahahantungan dito, mga kapatid. Ano po? Okay? So, they left their first state and they sinned against God, at God had promised them eternal judgment. Okay? So, tatlong judgment ito. Ano? Tatlong judgment na makikita natin dito. Ano? Okay? Number 1, ano ang judgment ng Panginoon sa mga taong they were corrupted by the fallen angels in Genesis chapter 6? Ang sabi ng Panginoon sa judgment nila sa Genesis 6 verse number 7. Basahin ko po sa inyo, matapos na tayo. Okay, sa Genesis 6:7, ano ang judgment ng Panginoon sa mga tao? And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. Okay? So, the Noah's flood was a punishment sa mga taong hindi sumusunod sa Panginoon, yung mga nag-intermarried sa mga fallen angels. Okay? Yet that is judgment number 1. Pangalawa, ang judgment dito sa lesson natin, God had placed them, sabi diyan, cast them down to Tartarus and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. That is the second judgment. Yung una, judgment for men. And pangalawa, ito, judgment for the fallen angels. Naka-reserve sila, sabi diyan sa verse number 4 ng 2 Peter chapter 4. Ano ho? Okay? Chapter 2 verse 4. I'm sorry. Okay? At yung pangatlong judgment, ito yung sasabihin nating judgment na nakakainis, na nakakahilo, na judgment na hindi mo maintindihan. Okay? Na sinasabi ni Apostle Paul. Ano po? Basahin ko po itong pangatlong judgment po dito sa Romans chapter 1. Okay, pakinggan natin sa Romans chapter 1, verse number 24. Tatlong judgment ng Panginoon na ibinigay po dito dahil ito ay hindi natin sariling doktrina o sariling salita. Ito ay galing sa salita ng Panginoon, ano po. Kaya maraming verses na pinapakita ko para malaman niyo na ito hindi sa aking mensahe, hindi aking salita, ay salita ng Panginoon. Ito pakinggan niyo, ano po. Ano ba ang judgment ng Panginoon dito sa mga taong ito sa Romans chapter 1 verse number 24. Wherefore, this is a form of judgment ng Panginoon, judgment by giving them up to 3 things. Number 1, wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Ano ito? Ito po yung prevalent practice ngayon na homosexuality. Ano po? Homosexuality in the scripture is a judgment of God, sabi po dito. Kapag ang tao po ay nagkaroon na ng reprobate na pag-iisip, pag sinabing reprobate na pag-iisip, ang masama ginagawa mong mabuti at ang mabuti ginagawa mong masama. Ibig sabihin, hindi mo na alam kung ano ang masama at mabuti. Okay? Ganon ang kultura ng mundo ngayon, mga kapatid. Okay, ina-idolize nila yung masama at ginagawa nilang demonic yung mabuti. So, ang judgment ng Panginoon sa kanila, God gave them up unto uncleanness. Ano ibig sabihin nito? Kung papaano yung mga angelic beings, sabi sa
dito sa ni 2 Peter na bumaba, nagrebelde sa Panginoon, nakipag-asawa sa mga tao, at sa lahat ng uri ng tao, tingnan nyo, hindi lang ang inasawa nila, hindi lang babae, kundi pati lalaki. Lalaki sa lalaki, sabi dito, at babae sa babae. Yan ang binabanggit yan sa verse 6. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Ginawa dyan, ano, okay? They were not spared. They were given to uncleanness. Ano ho? Okay? They were given to uncleanness. Ano ho? So the same-sex marriage, the same-sex relationship is a judgment of God. Kung gusto mong tanggapin ang judgment ng Panginoon, o di, gawin mo itong homosexuality. Ano? Gawin mo itong sodomy. Okay? Gawin mo itong practice nila noon. Ano? Kasi kung babasahin mo itong storya ni Lot, pamangkin ni Abraham, sa Genesis, ano po, na sabi doon, Lot was vexed by the culture of Sodom and Gomorrah. Ano ho? Nalaman nila na may dumating na mga estrangherong mga lalaki na mga pogi, sabi doon, ano ho? At ang ginawa ng mga men in Sodom, ang sabi nila, pumunta sila sa bahay ni Lot, at ang sabi nila, palabasin mo nga yung mga gwapong lalaki diyan at makipag-asawa kami sa kanila, sabi nila, no? Hindi nila alam na yung mga lalaki na yun na dumating na bisita nila ay mga angels yon. Okay? So, when Lot was delivered, God rained fire on Sodom and Gomorrah, at Sodom and Gomorrah was no more. Hindi na siya fit for habitation dahil sa kanilang pagkakasala sa Panginoon. Ano po? So, that was the first judgment of God to a society that do not believe on the Lord Jesus Christ. They will fall into uncleanness. Ibig sabihin, pinabayaan ka na ng Panginoon na pumunta sa ganyang uri ng buhay para sigurado tatanggapin mo sa bandang huli ang kanyang judgment. Yan po ang unang judgment sa Romans 1 verse 24 sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Pangalawa, sabi po sa verse 26, basahin ko po. For this cause, God gave them up unto vile affections, even their women did change the natural use into that which is against nature. Ano ito? Hindi lang yung mga lalaki, ipapakasal sa kapwa lalaki, kundi yung mga babae, pagsama sa kanilang kapwa babae. Ano sabi po diyan, ano? That is vile affection, sabi ng Panginoon, ano po? Yan po ay labag sa Panginoon. That is a judgment of God. Pagka ganyan ang uri ng buhay mo, selyado na ang iyong patutunguhan. Ano? Okay? And then verse number 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, pangatlo, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Pag sinabing reprobate mind, ito na yung binabanggit natin kanina, ng mga mabuti ginagawa nilang masama, at ang masama ginagawa nilang mabuti. So ito po yung threefold judgment ng Panginoon sa Romans chapter 1 sa mga tao na hindi po nakakakilala sa Panginoon. Take note ha, may mga taong ganito na may mga relihiyon sila. Okay? But wala namang pakialam ang relihiyon sa kanila kung anong uri ang kanilang pamumuhay, mga kapatid. Ano po? Okay, so ito po yung moral lesson natin ngayong umaga. Kapag nakita ng Panginoon yung ginagawa mo, at kapag nagkaroon ng kalungkutan ng Panginoon dahil sa ginagawa mo, judgment ang susunod diyan, mga kapatid. Ano po? Okay, so yan yung binabanggit natin na sign of Noah, ano po? Okay, na nagkakaroon so in closing, basahin ko po itong Genesis 6 verse number 5. Ito, ano? And God saw, ano ba nakita ng Panginoon? God saw the wickedness of man was great in the earth, and every imagination of the thoughts of his heart was only evil
continually. Ito yung nakita ng Panginoon sa kapanahunan ni Noah. Okay? Ano ito? Ang kanilang kasalanan ay hindi lang maliit. Okay? It is not an ordinary mistake, sabi ng Panginoon dito. The wickedness of man was great in the earth. Hindi lang ito ordinaryong pagkakamali. Hindi lang ito kasalanan na pagsisinungaling. Ano? Ito ay tinatawag ng Panginoon ng abomination. Pag sinabing abomination, ito yung kasalanan na 7 beses na galit ang Diyos dito. Okay? Yan ang abomination. Ano? It is not just an ordinary sin. Yan ibig sabihin na God saw the wickedness of man was great in the earth. Nakita ng Panginoon yan. Okay? Ibig sabihin, pwede kang magtago sa tao. Okay? Pwede kang magtago sa pulis. Pwede kang magtago sa sundalo. Pwede kang magtago. Pero ang tao hindi pwede magtago sa Panginoon. Saan ka magtatago? Okay? So, lahat ng ginagawa mong mabuti o masama, lahat ng kasamaan na ginagawa ng tao, kita ng Panginoon yan. Ano? Okay? Pag nakita ng Panginoon yan, anong susunod na gawin niya? Sabi sa verse number 6, and it grieved God at His heart. Nalungkot ang Panginoon nung nakita niya na ganyan nga ang ginagawa mo. Okay? Nalungkot ba? Nalungkot ba ang Diyos dahil gumawa ka lang ng masama? Hindi yun ang ibig sabihin po nito. Ano? Nalungkot ba ang Panginoon dahil hindi ka sumunod sa kanyang salita? Hindi yun ang ibig sabihin dito sa verse number 6. Ano? Nalungkot ang Panginoon dahil nakita niya na ikaw ay masaya sa kamalian na ginagawa mo. Okay? Yan ang kaya ang sabi dito, every imagination of his heart, okay, was only evil. Bawat anong Tagalog ng imagination? Ano to? Ano yung kanta ng tungkol sa imagination? Sino kumanta ng si John Lennon, okay? Imagine there's no heaven, imagine there's no hell. Okay. Pag wala daw langit, walang impyerno, masaya daw ang mundo. O imagine mo rin kung wala si John Lennon. Okay. Mas masaya. Diba? O, puro imagine, okay? Every imagination of man is only evil. Nakita ng Panginoon to, ano? Bago mo gawin yung kasamaan na iniisip mo, nasa isip mo pa lang, kita niya na ng Diyos. Ano? Pagka may gadget na ganyan ng mga pulis, mababawasan siguro ang kriminalidad sa mundo. Pag naka-invento sila na makaka-detect na ang isip nito masama, arestuhin natin. Ayun, maraming krimen na mapiprevent. Okay? Pero hindi sila nag-iimbento ng ganun. Kasi lugi sila pagka ganun. Walang pera. Pangatlo, was only evil continually. Sabi dito. Ibig sabihin, ang mga tao na reprobate ang kanilang pag-iisip, ay wala na silang inisip na mabuti. Ibig sabihin nito, pati kabutihan na iniisip nila, ang hangganan niyan, kasamaan. May mga tao na nag-iisip ng mabuti dahil gusto nila makagawa ng mga bagay-bagay na para sa kanilang kalayawan. Okay? Only evil, continue. Hindi nagkakamali ang Panginoon dyan. Ito po ay judgment ng Panginoon sa mga tao. Hindi judgment to ni Moses, hindi judgment ito ng kung sino-sino. Kaya pag kayo ay nakarinig ng mga ganito, tingnan nyo sa salita ng Panginoon, paniwalaan nyo ang sinasabi ng Bible para kayo po ay maayos ang inyong patutunguhan ng inyong buhay. Dahil pagka hindi, ito ano nangyari sa mga tao sa kapanahon ni Noah, they died doon sa Noah's flood. Ang dami namatay doon. Okay? Itong mga angels naman, fallen angels, saan sila naka-reserve ngayon? Sa Tartarus. Nahuhulog sila doon lang nahuhulog na hindi sila nagkakaroon ng any sort of comfort. Okay? Tartarus literally means a dark abode of woe. Ano ba ibig sabihin ng Tagalog noon? Dark abode of woe. Kadiliman na mayroong kaparusahan. Nahuhulog ka sa isang hukay na walang hangganan. Okay?
Pangatlo, kapag ang tao po hindi po nasunod sa ating Panginoon, threefold judgment ang kanilang tatanggapin, sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter number 1, mga kapatid. Ano po? Okay, so dito makikita natin, sabi ng Panginoon, but as the days of Noah were, bakit mali na naman yung subtitle natin, yung wrong spelling na naman. But as the days of Noah were, may typographical error na naman. So also the coming of the Son of Man be. Ano po? Okay. But as the days of Noah were, ano sabi daw? So shall also the coming of the Son of Man be. Ano po? Ibig sabihin, kung paano ang kasalanan ng tao sa kapanahon ni Noah, ganun din naman sa kapanahunan natin. Talamak ang kasalanan ng tao sa kapanahunan natin. Ano? At bilang patutuo, sa pagtatapos natin, let me read for you in closing 2 Timothy chapter 3, verse number 1. Ganito po ang sinasabi ni Apostle Paul. Ano po? This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Ang sabi po diyan, mga kapatid, ano po? Okay? Kaya Tagalogin natin para maliwanag. Datapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Sabi diyan ni Apostle Paul. So ganyan din, ano? Ganyan din ang nangyayari sa kapanahunan natin. This is ito yung tinatawag nating moral sign of the second coming. Ano po? Okay? Yung morality, yung immorality nung panahon ni Noah, nauulit sa kapanahunan natin. Ano po? Okay? Kaya pag ang mga tao ay ganyan na sa paligid natin, hayaan mo lang sila. Hayaan mo silang ganyan ang gagawin nila. Okay? Kapag sinaway mo na at hindi sila nakinig, hayaan mo sila. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa Romans chapter 1. Pag ayaw makinig, hayaan mo sila. God gave them up 3 times. To uncleanness, to vile affection, and to a reprobate mind. Kapag hindi nakikinig sa katuwiran ng Panginoon, ito ang masaklap na judgment ng Panginoon sa mga tao. Ano po? Kapag pinabayaan ka na ng Diyos, ay wala nang pag-asa sa iyong kaluluwa, mga kapatid. Ano? You are considered to be in the state katulad ng mga anghel na they are reserved in Tartarus. Ano po? Pero po ang ating masasabi ko nating ating consolation dito ay ito, ano ho. Ito consolation natin, ano ho. Kahit ganyan nangyayari sa paligid natin, ang ginawa ng mga angels, di ba? Sabi ko kanina, they left their own state, iniwan nila yung kanilang makalangit na katawan. Pumunta sila dito sa lupa at nag-possess sila ng mga tao. Okay? In Greek mythology, tingnan nyo, sa Greek mythology, si Atlas, si Hercules, lahat ng mga demigod, ang tawag ng Greek diyan, they are the Nephilim. Okay? Sa mga palabas, bida sila, di ba? Pero hindi, sa salita ng Panginoon, mga fallen angels yan. Okay? Mga fallen angels. Okay? Hindi dapat i-idolize mga yan. Hindi naman totoo mga yan. Mga fallen, they are the Nephilim. They are the Beneha Elohim na they rebel against God. Sabi ng mga sons of God, ng mga fallen angels, ayaw na namin ng damit sa langit. Iniwan nila, sabi ni Apostle Peter, di ba?
They left their own state. That is the idea of the Greek word oikiterion. Ano? Yung oikiterion, ito po yung bahay nila o katawan nila o damit nila sa langit. Iniwan nila yon, sabi ng Apostle Peter and Jude. Ano? At surprisingly, mga kapatid, tingnan nyo ha. Tingnan nyo po. Ito yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Ano po? Tingnan nyo po. Ano po sa 2 Corinthians chapter 5. Ano po? Okay. Chapter 5, verse number 1. Tingnan nyo po. Ano? Sabi ko nga, yung mga angels, iniwan nila yung kanilang makalangit na katawan. Bumaba sa lupa, iposes yung mga tao para makipag-asawa sa anak ni Adan. Ano? Sabi dyan. Na mali, sabi ng Panginoon. Okay? Mali yan. Hindi yan ang disenyo nyo. Sabi. So, they are reserved in judgment. Pero sa mga tumanggap sa Panginoon, ganito sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 5 verse 1 and 2, for we know, okay? For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God. Itong salitang building dito, ito na yung oikiterion in Greek. Okay? Ano tong oikiterion ng mga angels? Yung damit nilang makalangit, iniwan nila, sabi sa scripture, di ba? Pero sa mga nakakilala sa Panginoon, sabi na ni Apostle Paul, yung damit na katulad ng mga anghel, yun ang damit na isusuot natin pag tayo po ay wala na sa lupa, sabi ni Apostle Paul, di ba? Okay? Tagalogin nga natin para maliwanag, sabi dito. Okay. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, yung katawan natin, masira na, mamatay na tayo, gano'n, ay mayroon kaming isang gusali o isang katawan mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa kalangitan. Sapagkat tunay na ganito kami ay nagsisihibik na nagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit, sabi ni Apostle Paul, mga kapatid. Okay? So ito yung iniwan ng mga anghel na first state. Okay? Yung damit nilang nagliliwanag, katawan nilang nagliliwanag, iniwan nila bilang sinyalis ng pagrebelde sa Panginoon. Hindi nila alam yon ay magiging selyo ng kanilang kahatulan sa Panginoon. So to the believers, ito po yung state na ninanais ko, sabi ni Apostle Paul, di ba? We long after to be clothed upon, for we groan earnestly desiring to be clothed upon, sabi, with our house which is from heaven. Ano po? So, ito po yung original state na iniwan ng mga fallen angels, na kung saan ganon din tayo, doon ang patutunguhan natin. Ano? Kung ano yung original state ng mga angels in their glorious body, ganon ang naghihintay sa mga taong nakakilala sa Panginoon. So, ikaw ba ay nakakilala sa Panginoon? Kung hindi, ay hindi ka magkakaroon ng damit sa langit. Katulad nito binabanggit ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 5. Opo, the sign of Noah is a warning to us na in our immorality, judgment is sure. Sabi po rito, nalaman natin, 3 forms of judgment sa Panginoon. Pasalamat tayo sa Panginoon ngayong umaga. Salamat sa bawat isa na sumama sa ating pag-aaral. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa inyong salita namin natunghayan. Salamat sa mga kapatiran namin na nanonood online at nakikinig. Salamat din sa mga kapatiran na nagsishare sa aming mga videos kung saan man sa parte ng mundo upang makarinig sila na inyong salita. Nawa mapagpala sila sa umagang ito. Tanggapin niyo aming pagpupuri at bananambahan ngayong umaga sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.